Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol kay Bad Idea AI. Ayan. Isa po itong requested na review mula kay ka-crypto natin dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, umpisahan po natin dito kay CoinMarketCap. Nitong nakalipas na araw ay bagsak po siya ng 10.26%. Nitong nakalipas na 7 araw ay bagsak po siya ng 24.94%. At nitong nakalipas na buwan ay 33.38%. Kaya ayan, bumabagsak po siya. Yung kanyang market cap ay nasa 11.36 million. Yan, siya po ay nasa ranking na 905. Yung kanyang trading volume ay nasa 801,285 dollars. Yan, siya po ay nasa ranking na 957 pagdating dito sa trading volume dito kay CoinMarketCap. Kaya yan po yung kanyang circulating supply. Nasa 530.33 trillion na BAD tokens yung circulating supply. Pero yung total supply po ay nasa 831.02 trillion. Yan, ito po yung total na supply. Kaya yan, nabawasan na po siya at yan na lamang po yung natitira, 530.33 trillion. Kaya, ayan, siya po ay audited ng Certic. Yan, at saka Cyberscope. Yung kanyang rating kay Cyberscope ay 4.1 at kay Certic naman ay 4.0. Ayan, matataas po yung yung rating, kaya 4.1, mataas na rin po yan. Kaya yan, dito po tayo sa kanyang Twitter or X account. Ayan, kasi dating Twitter po kasi itong X. Ayan, nakikita po natin na meron siyang 35.3k na followers. Ayan, at ito po yung kanilang nakapin dito. Last 12 hours lamang po ito. Yan, sabi dito ay Bad Ideas, the news arm of Bad Idea AI, debut this Monday, 22 January. Kaya yan, nag-debut raw po. Yan po yung kanilang website dito na yung isa po nilang Bad Idea website. Yan, ito naman po. Yan, check po natin yung kanilang website. Ito po yung kanilang official na website. Ayan, a new decentralized experiment. Our first BAD initiative, Coinaha. Kaya, ayan, ito pong si Bad Idea AI ay meron po siyang kaugnayan dito or partner po siya ni Shiba Inu. Kaya sila po ay nagtutulungan. Kaya yung kanilang mga developers ng Shiba Inu at saka ang Bad Idea AI ay meron po silang inahandang project. Pero mukhang sa hinaharap pa nila ito ilalabas. Kasalukuyan nagpaplano pa lamang po sila. Kaya kung pag mailalabas po nila yung mga projects na ito, ay ito po siguro yung talagang kauna-unahang mga projects ng Bad Idea AI, or ito yung kanyang kauna-unahang maging use cases. Yan, yung kanyang talagang tunay na magiging mga utilities. Ayan, pagdating naman po sa aking review ay masasabi ko po na si Bad Idea AI ay meron po siyang tatlong magagandang katangian na nakita ko po rito. Ayan, yung unang-una ay meron po siyang kakaibang experiment or unique na experiment. Kasi itong si Bad Idea AI ay ini-explore po niya ang future ng human AI collaboration. Yan, kung AI, yan, kitang-kita natin ay laging yung talagang AI po talaga yung parang pinaka-feature nila dito. At kung pag sinabi po nating AI ay artificial intelligence po yan. Kaya ayan, yung kanilang tinututukan po na unique experiment dito ay tungkol po sa trust at saka decision making. Yan, yung mga critical na tanong. Yan, tungkol sa pagtitiwala at saka sa
pagbibigay ng magandang desisyon. Kaya yan po yung ganyan po katandi yung kanilang AI yan na ginagawa or ini-explore. Kaya yan ang sunod pang nakita ko rito kay Bad Idea AI na magandang katangian nito ay community driven po siya. Ayan. Ibig pong sabihin ng community driven ay yung mga token holders ay nakikipag-participate po sila sa mga projects. Yan, kung ano nga ba yung patutunguhan ng mga projects. Yan, sa pamamagitan po ng decentralized autonomous organization or DAO. Kaya yan yung parang ang nangyayari dito ay yung mga token holders yung nagdidikta yan sa kung ano ang gagawin ng mga developers ng Bad Idea AI. Kaya yan, parang sila yung boss na nag-uutos sa mga team developers kung ano yung dapat nilang gawin. Kaya yan po ang community driven. Kaya yan, at yung pangatlo na masasabi ko, nakita ko pong magandang katangian ni Bad Idea AI ay isa po siyang meme coin na may potential. Ayan, yung kanyang pangalan at yung kanyang concept bilang isang Bad Idea AI or artificial intelligence na yan yung kanyang pagdating sa kanyang pangalan pa lamang ay talagang nakaka-attract na ito. Talagang pinag-uusapan at ayan, napakatindi po kasi ng kanyang pangalan na Bad Idea AI. Ayan. Kaya ito po yung nagdudulot para siya ay pag-usapan at saka pagka-interesan. Ayan, kung meron po akong nakita rito na magandang katangian ni Bad Idea AI ay syempre meron na rin akong nakita na mga hindi magandang katangian nito. Yan, para sa ating mga investors. Ayan, at unang-una ay ayan, ito po ay extremely risky po siya. Ayan, yung kanyang mga projects ay untested pa siya. Ayan, hindi pa gaanong natitest mga ngayon. Kumbaga, sabi nga dito ay ayan, a new decentralized experiment. Ayan, under experimentation. Kaya tapos untested pa siya. Kaya sinusubukan po nila lahat ng mga ngayon yung sa kasalukuyan na mga projects ng Bad Idea AI ay ayan, under test po sila. At kaya hindi po natin mahirap pong makita yung kung ano yung kahihinatnan ng mga projects nila na ito. Kaya ayan. At yung pangalawa po na nakikita ko po rito na hindi magandang katangian ng Bad Idea AI ngayon ay limitado po yung kanyang mga use cases. Ayan, isa po itong experimental na token. Kaya limitado po yung kanyang utility. Kaya maliban po dito ay nakafocus lamang po siya sa voting at saka governance ng kanyang ecosystem. Kaya ayan po yung nakikita ko rito na hindi magandang katangian ni Bad Idea AI. Kaya sa kabuuan ay ang pag-i-invest po dito kay Bad Idea AI ay risk po talaga siya. Ayan, kasi kailangan po natin itong i-approach ng may pag-iingat. Ayan, kasi mataas po yung risk dito. Ayan, hindi po katulad ng mga typical investment na mga established na mga cryptocurrencies. Kaya yan, high risk high reward po ito. Kaya ayan, siguro kung ayan, ang mapapayo ko lamang dito ay wag mo pong ilalagay or ipapasok ang yung pera dito kay Bad Idea AI. Ayan, yung wag kang mag-i-invest po rito kung
hindi mo ito kayang mawala. Ayan, kung ayos lang ito na mawala, ayan, pwede. Kasi high risk nga ito. Kung pag nag-invest ka rito ay pwedeng bumagsak ng napakalaki yung kanyang value. Ayan. Pero syempre, kung pwedeng bumagsak yan ng napakalaki, ay pwede rin itong magbigay ng napakalaking kita. Kaya yan po, napaka-risky. Ayan. Pero kung pag ayaw mo pa sa mga risky na mga investment na tulad ni Bad IDII, ay dun ka na lamang. Yung mapapayo ko ay dun ka na lamang sa mga established na mga cryptocurrencies. At marami po yan, yung mga established na mga cryptocurrencies. Para lamang po yung itong si Bad IDII ay para lamang po talaga sa mga risky investors na naghahanap ng malaking kita at handa silang tanggapin kung natalo sila. Yan, handa po silang tanggapin kung natalo na rin sila ng malaki. Kaya ayan, yan po ang aking review dito kay Bad IDII para kay ka-crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.